Ang malayo at malamig na paghuhukom. Sa isang sulok ng mundo kung saan ang hangin ay laging may dalang ginaw, isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob ng isang maliit na silid. Si Rigor ay 80 taong gulang na, malayo sa init ng kanyang bayang kinalakhan. Dito sa Shivningen, ang mga pader ay makapal at ang mga gabi ay mahaba. Natapos na ang mahalagang pagdinig noong Pebrero taong 2026, at ngayon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Sa kabilang dako ng gusali, hawak ni Tala ang isang lumang litrato. Siya ay isa sa mga naghahanap ng kasagutan para sa kanyang anak. Para sa mga tulad ni Tala, ang paglilitis na ito ay hindi lamang tungkol sa mga batas at dokumento, ito ay tungkol sa mga boses na pilit ibinaon sa limot. Ang prosekusyon ay naglatag ng 49 na kwento ng hapdi at 78 pangalan ng mga nawala. Sa loob ng silid-pulungan, binasa ang mahabang listahan ng mga insidente. Habang nakikinig si Rigor, ang bawat salita ay tila isang hakbang pabalik sa nakaraan. Ang mga akusasyon ng crimes against humanity ay hindi biro. Ang bawat pahina ng ulat ay puno ng mga petsa at lugar na dati ay bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na balita, ngunit ngayon ay naging basehan ng kanyang pagkapiit. Lumapit ang kanyang tagapagtanggol na si Arturo. Sa mahinang tinig, ipinaliwanag ni Arturo ang kanilang plano. Ang iyong mga sinabi noon ay hindi mga utos, aniya. Sinabi ng depensa na ang mga mararahas na salita ni Rigor ay bahagi lamang ng kanyang matapang na estilo ng pagsasalita o bombastic rhetoric. Ayon sa kanila, ang mga salitang ito ay hindi dapat ituring na batas na nag-utos ng pagpatay. Ngunit may mas malalim na usapin sa ilalim ng mga salita. Ipinunto ni Arturo na wala ng kapangyarihan ng hukuman dahil umalis na ang kanilang bansa sa kasunduan noong taong 2019. Para sa kanila, ang mga pader ng ICC ay walang jurisdiksyon sa isang taong malaya na sa mga lumang panata. Ito ay isang labanan ng mga papel, pirma, at petsa. Sa labas ng korte, patuloy ang pag-ikot ng mundo. Ngunit para kay Rigor, ang kalayaan ay tila isang mailap na pangarap. May mga usapin tungkol sa flight risk, ang takot na baka siya ay tumakas kung palalayain. Ang mga bakal na rehas ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang bawat galaw ay binabantayan, at ang kanyang pasaporte ay wala na sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng tensyon, muling lumitaw si Tala. Dala niya ang bigat ng 78 biktima. Para sa kanya, ang edad at kalusugan ng akusado ay hindi dapat maging dahilan upang talikuran ang hustisya. Ang bawat biktima ay may pamilyang naiwan, at ang kanilang